Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala si Feliciano Veterana nagmula sa Tensigara. At ngayong gabi ay tatalakayan natin ang epekto ng sosyo-kultural sa globalisasyon. So, ano nga ba ang sosyo-kultural? So, ang sosyo-kultural ay tutukoy sa pagsasama ng lipunan at kultura. At kung paano na apektuhan ng kultura ang interaksyon ng tao at kung paano na nakaka-impluwensya ang lipunan sa paghubog ng ating paniniwala, asal at pagkatao. So, nagbubukas din ito ng oportunidad para sa pagpapalitan ng kultura at mas malawak na pag-unawa at international cooperation. Subalit, maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng sariling kultura, homogenization at social equality. At kung paano naapektuhan ng kultura ang lipunan at kung paano hinubog ang lipunan ang kultura. So, ito ang mga positibong epekto. Panguna is ang cultural exchange. Mas nakikilala ng mga tao ang iba't ibang tradisyon, paniniwala, pagkain, musika, pelikula at kasuotan mula sa iba't ibang bansa. Halimbawa, sikat ang K-pop, anime at Hollywood films sa iba't bahagi ng mundo. Lakor ba tayo sa pangalawa? Pagpapalawak ng pananaw. Nagiging mas bukas ang isipan ng mga tao sa pagtanggap ng diversity, gender equality, at human rights. Pangatlo is ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansa. Sa pamamagitan ng kultura, mas napapalapit ang mga tao at nagkakaroon ng international cooperation sa edukasyon, turismo at sports. Halimbawa, Olympics at World Cup. Pangapat, isang pagkakataon para sa turismo at lokal na produkto. Ang pagpakilala ng kultura sa buong mundo ay nakakapag-angat sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagdami ng turista at cultural industries. At ito naman ang mga negatibong epekto. Panguna is ang pagkakawala ng sariling kultura at pagkakakilanlan. Dahil sa impluwensya ng banyagang kultura, unting-unting nalilimutan ng ilan ang sariling tradisyon, wika at kaugalian. So, dako naman sa pangalawa, contribution. Naging pare-pareho ang lifestyle ng mga tao, tulad ng fast food chain at western fashion, kaya nababawasan ang uniqueness ng bawat bansa. Pangatatlo is ang pagkiling sa mamayang bansa. Malakas ang impluwensya ng mga bansang nakapangyarihan sa media at kultura tulad ng USA, South Korea, Japan, habang mas mahirap na bansa ay hindi gaano pinapapansin. Pangapat, isang pagtaas ng social equality at discrimination. Maring magkaroon ng strengthening at bugtingin ng mas maraming banyagang kultura kaysa sariling wika. Sa kabuuan, ang technological at social and cultural aspect ay pare-parehong pundasyon hamon ng globalisyon. Nakabibigay ng kaunlaran at mas malawak na pagkakaisa, ngunit nagdala rin ng panganib sa pagkakalanlan at pagkamamatay at kaligtasan sa lipunan. At yun lang po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.